Iiwan ko po link sa baba. Mas mabuti panoorin niyo muna para maunawaan. Ang channel po na ito ay ginawa para ipaliwanag at bigyan ng reaksyon ang bagay-bagay sa patas na paraan. Ako po si Mr. Troopers. Welcome po sa ating channel. Ang channel na to ay kaakibat ng ChatGPT or AI para sa mga paliwanag at definasyon. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe and hit the notification, click the bell button below. So disclaimer lang po, ang mga pahayag at opinion ng content na ito ay base sa mga nakalap na research at content ukol sa video, paksa, idea mula sa online, hindi po namin inaangkin ang anuman copyright ng ibang channel, or content. Pag-usapan po natin ang pagkakaiba ng crypto at sa legal tender na pananalapi. Nang malinaw at patas, upang hindi malito sa paraang madali maintindihan. Simulan natin sa kahulugan. What is cryptocurrency? Cryptocurrency is a type of digital or virtual currency that uses cryptography for security and operates independently of central bank. It is decentralized, meaning it is not controlled by any government or financial institution. Cryptocurrencies are typically built on blockchain technology, which is a distributed ledger that records all transactions across a net of computers. This technology ensures transparency, security, and immutable transactions. Most well-known and widely is Bitcoin, which whited in 2009. Since then, thousands of other cryptocurrencies, often referred to as altcoins, have been developed. Some popular altcoins include Ethereum, Ripple, Litecoin, and Bitcoin Cash. Cryptocurrencies are created through a process called mining, which involves using powerful computers to solve complex mathematical problems. Miners are rewarded with new cryptocurrency units for their contributions to the network. One of the key features of cryptocurrencies is their potential for peer-to-peer transactions without the need for intermediaries such as banks. Transactions can be conducted quickly and at a relatively low cost, especially for cross-border payments. Cryptocurrencies have gained attention and popularity due to their potential as an investment asset class. They are also seen as a way to store value and hedge against traditional fiat currencies, as well as a means of conducting anonymous transactions. However, it's important to note that cryptocurrencies are subject to volatility and regulatory challenges. The value of cryptocurrencies can fluctuate dramatically, and they are also associated with certain risks such as hacking, fraud, and market manipulation. Overall, cryptocurrencies represent a new form of digital money that has the potential to revolutionize various aspects of finance, but they also come with their own set of risks and considerations. Tagalog naman. Ano ibig sabihin ng cryptocurrency? Ang cryptocurrency ay isang uri digital o virtual na cryptography, pag-encrypt at pag-decrypt ng impormasyon, upang ma-validate ang mga transaksyon, ay manage ang unit, at tiyaking secure ang mga gawain sa online. Ang salitang crypto ay hamaraphy, currency tukoy sa isang anyo ng pera na ginagamit bilang pamalit sa mga kalakal at serbisyo. Ang crypto ay ang mga katangian na nagkapareho piso, dolyar, o euro, ngunit may ilang malalaking pagkakaiba. Karaniwang wala itong sentral na pangangasiwa mula sa isang institusyon tulad ng bangko o gobyerno. Transaksyon ay nakabatay sa teknolohiyang blockchain na pinananatili at sinisiguro ang integridad ng mga transaksyon sa pamamagitan ng distribusyon ng impormasyon sa iba't ibang mga computer sa buong network. Anonimato, sa ilang mga kaso, ang mga gumagamit ng cryptocurrency ay maaaring manatili nakikilala. Sa ibang kaso, ang mga transaksyon ay maaaring magbihagyang impormasyon ng pagkakakilanlan ngunit walang personal na detalye. Dahil sa ng cryptography, ang cryptocurrency ay maaaring magbigay ng mataas na seguridad sa mga transaksyon at proteksyon. Blockchain technology ay daan sa pag-verify ng mga transaksyon ng mabilis at transparente. Volatility. Halaga ng cryptocurrency ay maaaring magbago ng malaki sa maikling panahon dahil sa mga kadahilan ng economic at paniniwala ng merkado. Ang hindi tiyak na halaga nito ay nagdudulot ng mataas na banta at potensyal na kita sa mamay-ari. Kasalukuyang may maraming uri ng cryptocurrency, kabilang ang pinakatanyag na Bitcoin, Ethereum, Ripple, at marami pang iba. Ito ay ginagamit ng pagbabayad, investment, at iba pang mga layunin na nauugnay sa pananalapi sa digital na mundo.
Ayan po ang paliwanag. In summary, ito ay hindi hawak ng central bank. Ito ay may seguridad at naka-enkripto. At pabago-bago ang halaga. Ginagamit ang blockchain sa pagpasa ng pera upang mapabilis ang transaction. Dito naman tayo sa legal tender na pananalapi. What is legal tender currency? Legal tender currency refers to the official form of money that accepted as a means of payment by law within a particular jurisdiction. Is the type of and has designated force, including and as a medium of exchange for goods and services. When a currency is designated as legal tender, it means that creditors are accept it as payment, and individuals or businesses are required to accept it for the settlement of transactions. However, limitations on large denials or restrictions on certain forms of payment, such as placing a limit on the amount of coins that must be accepted in transaction. The status of legal tender is typically issued by the government or central bank. In many countries, such as the United States, the legal tender currency is fiat, which means intrinsic value and not backed by a physical commodity like gold or silver. It's important to note that legal tender status only applies to domestic jurisdiction in which the currency is issued. For example, while the U.S. legal tender may necessarily be accepted as such in other countries. Sa Tagalog naman. Ano ibig sabihin ng legal tender na pera? Legal tumutukoy sa uri ng salapi o currency na kinikilala at tinatanggap ng pamahalaan bilang pamamaraan para sa mga transaksyon sa loob ng isang bansa. Ito ay may legal na kapangyarihan na maging pambayad sa anumang halaga ng pagkakautang, kabilang ang mga utang na isang kontrata, mga pambili sa pamilihan, at iba pang mga transaksyon. Kapag isang salapi ay itinuturing na kapangyarihang mag-alis o pumili ng legal na pananagutan ng isang individual o negosyo na tanggapin ito bilang pambayad sa isang pagkakautang. Ang mga taong tinanggap ang legal tender na salapi hindi maaaring tanggap o magdagdagang mga kondisyon sa pagtanggap nito, maliban na lamang kung may mga lokal na batas o regulasyon na nagbibigay ng iba pang limitasyon. Mahalaga rin na malaman na ang legal tender na salapi ay maaaring magkaiba sa bansa. Halimbawa, sa Pilipinas, ang legal tender na pera ay ang piso PHP, at sentimo nito. Sa mga bansa, Estados Unidos, ang legal tender na pera ay ang dolyar USD. Ang mga iba pang mga salaping papel o barya na hindi itinuturing na legal tender ay maaaring tanggap bilang pambayad depende sa pagsasangguni o pagkakasunduan ng mga partido na sangkot sa aksyon. Ano pinagkakaiba ng dalawa? At paano iba ng dalawa? At paano ipapagkukumpara? Cryptocurrency and legal tender are different in several key aspects. Centralization, legal tender currencies, such as US dollar or the euro, are issued and regulated by central banks and governments. Currencies, are licensed and typically operate on blockchain technology, with no central authority governing their issuance or transaction. Physical form, legal tender currencies exist in physical form as coins or banknotes, making them tangible and easily transacted in everyday life. However, assets that exist in electronic form and are typically stored in digital wallets. Regulation, legal tender currencies are subject to government regulation and oversight. Central banks can influence their value monetary, adjusting interest rate or controlling the money supply. Cryptocurrencies, being decentralized, are generally not subject to direct government action, although some jurisdictions have implemented specific regulations or restrictions. Acceptance and recognition, legal tender currencies are universally accepted as a medium exchange within the countries where cryptocurrencies, while gaining wider acceptance, are not universally recognized legal tender and their acceptance varies across different merchants and jurisdictions. Stability, legal tender currencies are typically more stable in value compared to cryptocurrencies. Cryptocurrencies, especially with lower market capitalization, can be highly volatile, experiencing price fluctuation periods of time. Privacy and security, legal tender transactions are typically subject to government regulations and financial institutions, compliance requirements, which may involve closure of information.
Cryptocurrencies can offer varying levels of privacy and security depending on the specific cryptocurrency and its underlying technology. It's important to note that the cryptocurrency landscape is constantly evolving, and regulations and percent cryptocurrencies can vary across different countries. In Tagalog po. Ang crypto, o mga cryptocurrency, ay mga digital na uri ng pera na nagpapahintulot sa mga tao na magpadala at tumanggap ng mga halaga sa pamamagitan ng isang decentralized na sistema ng talaan ledger, na tinatawag na blockchain. Ang mga halagang ito ay nakapaloob sa mga virtual na tokens na nagre-representa ng monetary value. Sa kabilang banda, ang legal tender na pera ay ang uri ng pera na kinikilala at tinatanggap ng isang pamahalaan bilang legal na paraan ng pagbabayad. Ito ang mga pambansang salapi na karaniwang ginagamit sa isang bansa, tulad ng dolyar sa Estados Unidos, piso sa Pilipinas, o euro sa mga bansa ng European Union. Ang legal tender na pera ay inilalabas at sinusuplayan ng mga sangko at pinananatili ng pamahalaan. Narito ang ilang mga pagkakaiba ng crypto sa legal tender na pera. Decentralization, ang mga cryptocurrency ay karaniwang gumagamit ng mga decentralized, samantalang ang legal tender na pera ay kontrolado at inaayos ng mga sentral na bangko o pamahalaan. Regulasyon, ang legal tender na pera ay pinoprotektahan ng mga patakaran at regulasyon ng pamahalaan. Sa kabilang dako, ang mga cryptocurrency ay maaaring mayroong iba't ibang antas ng regulasyon o kawalan ng regulasyon, depende sa bansa o himuon. Tangible versus digital, ang legal tender na pera ay karaniwang nasa anyo ng mga pisikal na nota at barya na maaaring hawakan at gamitin ng direkta. Sa kabilang banda, ang mga cryptocurrency ay purong digital at walang pisikal na representasyon. Ito ay nakatago sa mga digital na wala sa anyo ng mga cryptographic key. Kabuluhan, ang legal tender na pera ay pinaniniwala ang may halaga dahil sa tiwala tao at ng pamahalaan. Sa mga cryptocurrency, ang halaga ay nakabatay sa mga saligan ng supply and demand, kasanggap at paggamit ng mga tao. Pagiging global, ang mga cryptocurrency ay nag-aalok ng posibilidad ng mga mabilis na transaksyon ng halaga sa buong mundo nang walang mga hangganan ng bansa. Ang legal tender na pera ay may kanyang mga patakaran at proseso sa paglipat ng sa ibang bansa. Mahalagang tandaan na ang mga cryptocurrency ay maaaring magkaroon ng malaking pagbabago at ipaganap na nauunawaan o tinatanggap ng karamihan ng mga pamahalaan at institusyon. Ang legal tender na pera, sa kabilang dako, ay may mahabang kasaysayan ng paggamit at pagtanggap sa ekonomiya. Ayan po pinaliwanag na sa aspeto ng decentralized, regulasyon, tangible versus digital, kabuluhan, pagiging global. Question. Pwede po ba maging legal currency ang digital na pera? Opo, pwede po. Isa na dito si TrueEach-in. Ano po ba si TrueEach-in? Crypto po ba o legal tender currency? Ayon sa website, ito ay alternatibo dineklara na legal tender na pera at recognize ng Bangko Sentral. So ibig sabihin ang halaga niya ay kontrolado ng Bangko Sentral, hindi sa trade o trading. Bakit ito nasa blockchain? Ang blockchain ay teknolohiya lamang at ang paraan ng paglipat o pagbayad ng mabilis pa sa kidlat, lalo na og malakihan pera na ang pinag-uusapan. In a speed of light, kaysa sa ibang sistema. From wallet to wallet na pag-transfer o bayad, sa pamamagitan ng monetize o pagpalit sa bangko at sa batas ng Unanulapi, ito ay naayon sa conditions ng funder. Panuurin ang una bahagi video ukol sa monetize o pagpapalit. Ukol sa video sa gift or grant at pagkakaiba nito, iiwan ko po ang link sa baba o description below. Mga ka-troopers, hanggang sa muli. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe and hit the notification, click the bell button below. Abangan ang susunod natin na video at sa mga testimony sa monetization. Pag naging faithful ka sa maliit na blessing, pagkakalooban ka ng Diyos ng malaki. Hanggang sa muli, ka-troopers. Ito po ulit si Mr. Troopers.